situation is dire but not helpless. Actions must be made and it must be done right now. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. Urgency is the utmost importance. And the Philippine Atovi Nanotechnology boldly take the risk in solving this crisis. Ang Philippine Atovi Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Atovi technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Sa ngayon, di kami tumitigil na mag-develop at mag-research para mabigyan ng solusyon ng mga problema sa agriculture, aquaculture, poultry and livestock, at higit sa lahat para sa marine, forest, at universal ecosystem. The problem facing Philippine agriculture are deep and wide. Any attempt to solve them seem futile at worst and temporary at best. But steps must be made, action must be done. The Philippine Atovi Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. Morning! Morning. Yes, good morning po. Good morning, everybody. Namiss ko kayong lahat. Ayun na. Andiyan siya. Good morning po. Ang topic natin ngayon ay mga paraan para tumaas ang kita sa pag-alaga ng isda at di maapektuhan ng fish kill. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Morning, good partners. morning po sa mga netizens po natin. Paki-observe po yung topic natin ngayon regarding sa fish kill na nagiging common problems ng mga ating sa mga mangingisda, especially yung times na yung malapit na silang harvest. Oo. Ayan. Yeah. Tsaka, paulit-ulit na lang, cycle na lang. Samantalang may solusyon naman talaga. Oo. Pero bago po natin puntahan yan, mag-invite muna tayo. Yung pong ating seminar. Yan, para po matanim sa isip nila at mamaya di papaalala natin. Ang seminar po natin ay sa October 6 na. Pero po ang Team Atovi, October 4 hanggang 6 na sa World Trade. Yun, asahan namin kayo. Baka may mga questions kayo, tapos personally gusto itanong sa amin natin yan. para makita Yun, Ayan. pwede nyo kami puntahan sa booth. Anong booth number natin? Yan, 107. Booth 107. Ayan, nakikita nyo po. Booth Makikita nyo po sa 107. upper left side po nung display natin kung anong booth number na pupuntahan nyo. At saka ang seminar room natin ay tinatawag na Hoya. Hoya, kung tama ako. Hoya. Ayan, topic po natin mga kaibigan. Yes. Solusyon sa high cost ng feeds. Yes, Yan. opo. Sa pagkain sa baboy. Kasi nationwide yung problema na yun ngayon. Oh, yes po. Oh, grabe. Oo. So, Yan ang iniiyak na ngayon ng mga hog raiser ngayon. Yung Yeah. feed cost. Oo. Pero ma'am, galing ako ng Zambales kahapon. Hindi nila problema ang feed cost. Yun. Sa mga friends natin no, from Pampanga to Zambales. Oo. yung Kahit mga- mag 2,000, oh. Bakit? Hindi Relax sila eh. Ang pinoproblema nila, yung kanilang manpower. Yung gumagamit ng 1:5 hog budget feed to. Opo. Ayan. Pero yung commercial feed, problemado. Problemado po kasi iba po nagsasara na. Oo. Tapos meron po tayong viewer, si Mr. Gaberto Layug. Layog, oo. Nabalitaan ko, kasi alam ko, tiga Pampanga rin siya. Yung isa pong minute ko kahapon, si Sir Eric Santos, hindi po siya yung singer, ha? Ito po yung nagbababoy. Hindi alam ni Cabert, ng pamilya ni Caberto Layug, na may nag-existing ng baboyan sa tabi niya.
Oh, Magkatabi ng bahay ito. si ano yan, si Layo? Yes. Okay. So ngayon, si Sir Roberto Lai, tumawag sa akin kagabi, tutuloy niya na, kahit nasa Taiwan pa siya. Okay. Galing, ano? Oo. So, yan po, sa lahat na nagbababuyan at balak na mag-isip ng negosyong papasukin, pumunta po kayo sa ating free seminar, free admission po yan sa World Trade Center, Pasay City, October 4 to 6, pero ang mismong seminar 6. Yes. No, tsaka, yung mga nakikinig nating mga netizen dito, kung hindi man kayo nag-aalaga ng baboy, so, kung may kakilala kayo ng mga problema, ibalita nyo na lang para ma-save natin yung tama. kanilang livelihood. Yes. Tama. Wag natin pagmadamot kasi yan din ang purpose namin talaga, tulungan ng farmers. So, katulad niyan, marami na nagsasara ngayon, wala na silang kinikita. Magkano na ba live weight ngayon ng baboy? Ako po, mataas pa rin live weight ko. 130 pa rin ako per kilo. Merong 100. Yung 100, talagang iyak na yon. Oo. Miski yung Sad-sad 130, na. yung 130, meron matitira, konti na lang. Actually, binibili po sa akin yung live weight ng 130, hindi na tumatawad. Masaya naman po. Doon sa ano mo. Satisfied, ano? Saka may mga kaibigan ako dito sa may Batangas, 130 na rin ang Oo, ginagawa. pataas ngayon naman eh. Ganon. Pataas. Dahil sa Oo, yung holiday pero season. kaso kahit tumataas yung feeds naman, wala rin. Tumataas din. Oo. Parang Kasi 'di ba normally para ma-reach mo 80-85 kilo, sabihin mo ng 4 bags, magkano na ba per ano ngayon ng isang bag? Kano isang bag ngayon? 1,650. Wow, grabe. Isang bag? Valid ba 1,650. natin sa 50? Teka, sandali, high-tech to eh. 33. Yung sa mga ano Hindi, pala, para 33. magbigyan lang po tayo ng konting info, pwede na kayo mag-alaga uli ng mga kulig, yung mga biik, kasi sasakto tayo, harvest period, Ay, oo. Pasko, Oo, Ganda. yan. Oo. New Year, yan. Kung 4 na bag pala, 6,600 na. Pakain pa lang yon. Pakain pa lang yun. Wala pa yung mga gamot o kung ano-ano. Okay, yung pambayad sa tao, Oo. kuryente, tubig. Tapos kung Tapos problema kung na, sa magkano? Sa magkano? Mag-ilan aabutin? 80 kilos, halimbawa. Ba, 80 kilos sa 100. Di 8,000. Di Aray, 8,000. less 6. One, ano lang? Wala pa yung Wala ano pang dyan, gabot. bake. Wala pang wala. biik. Oy, may natirang kung sa 6,600, di magkano na lang natira? 1,000 plus. 1,004. Ihina nyo talaga sa mat. Daya nyo kasi. Hindi, wala. Meron kayo. Pakita nyo, kung may calculator Bago yan. nga lumabas yung number dito, nasold ko na eh. Yun. So, luging-lugi na. Babasa pa yung cost ng biik mo, wala na. Yung iba talaga, di na. Para ka na, luloko na. Ayun. So yung yan. mga farmers, mga kasama naming netizens, kung may idea kayo kung paano, kung gusto nyong matulungan yung mga kasama nyo o kayo mismo para sa pag-aalaga ng livestock at baboy, pwede po kayo tumawag sa 0917-875-4262, 0917-540-8887, sa 0939-917-2858, at 0998-98-1162. Meron pa po kami mga added numbers. Maya-maya lang po sasabihin namin yung mga bago namin contact info para mas madali po namin kay Masis. Teka muna, nakalata na ako niya. Isda pinag-uusapan natin, ba't baboy tayo napunta? So yun, introduction. Ng mga Medyo mangingisda. sinasabit natin sila. Mamaya na lang Okay. natin yan. Okay po, ngayon naman, puntahan na natin ang ating pong main topic. Yan po ang tungkol sa isda. Yan. Okay. Marami po kasi ang mga nalulugi dahil sa fish kill. Bukod pa sa iba't ibang problema, no? Sa pag-alaga. May mga balita po tayo nakikita tulad nitong ating nasa wall. Sabi po nila mahigit 100 hektaryang palaisdaan sa Obando, Bulacan, apektado ng fish kill. Ayan, i-focus natin kaya. 250 metric meters, Ayan. metric tons ng isda ang patay. Ayan. Naku, laking logi niya. Ang dami yan. Merong balita sa Kamsur, 9 million worth of fish affected. Ang dami nun. Million Marami pa po. So, nakita nyo na sa ating wall kung ano yung mga balita at yung tambak ng isda na nakalutang sa, kung ikaw may-ari, malulunos ka talaga. Kung titingnan mo daw, pwedeng parang alamang yan no? Pwede. Pero malalaking isda ho yan. Okay. So,
Yung ating pong pinag-uusapan dyan ay kaligtasan din ng tao. Kasi pag nagkaroon ng fish kill, ang sumunod dyan na mga partners, binebenta sa market yung mga nangaglutang. Double dead na rin. Oo. Dinadaan lang sa malamig na siya sa yelo. So ito po, nasabat na to sa daan sa Pangasinan. Tsaka sa ilaw, yung dilaw na ilaw. Opo. So, nakakatakot kumain ng mga boneless. Oo. Kasi hindi mo na, di ba? Yung boneless na bango. Kasi noon nga lang na sa Pampanga kami na nag-alaga kami, ang rule pala doon, kapag lumutang ang isda, kunin mo na agad at i-boneless mo at idaing mo agad. Unahan mo na. Ilagay mo na kagad sa market para hindi na magtagal. Yung huminga-hinga pa ha? Humihinga. Oo, wag yung biglang, Hindi. na talaga. Yes, minsan mga patay na. Yung mga nakatabon. Ang logic kasi doon, bawa, buhay pa siya, no? Siyempre, yung blood circulation, maalis pa yung dugo. Pero kung patay na siya, yung dugo niya, hindi mo na mapapalabas. Naandun kalimitan ng mga bakterya. Sakit. Mga sakit. Opo, totoo yun. So, yung ating mga reason kung bakit nagkakaroon daw ng fish kill, sabi nila. Teka muna, bago natin puntahan yan. Opo. Minsan, di ba, okay, bili tayong mga daing, yung ganyan. Ang ugali talaga ng Pilipino, hanggat maaari, fresh. Opo. Fresh ang kinakain natin. Sa ibang bansa, mahilig sila yung mga preserve. Kasi yung time, yung lifestyle doon, iinit na lang, ganyan, microwave na lang. Pero totoo, like sa China, obviously speaking, alam naman natin ang ginawa, pero ngayon parang binabago na rin nila. Yung minsan may nakita ko, talagang yung baboy yun tsaka yung ducks. Nakita ko rin yun sa Hong Kong. Talagang wala na. Nangingitim na. Pero magagaling sila maglagay ng mga preservative, yung mga pampalasa, pangkulay. Tapos nakabitin pa yun doon, mahal pa, nabibenta nila. So, lalo yung mga giniling, mag-iingat tayo dyan. Yung mga langgunisa, mga tapa, basta ayun, na-preserve na, naka-plastic. Not unless mga reputable companies to na yung mga naggagawa ng mga yung mga preserved food. Pero kung ba sa palay-palengke, mura tayo. Katulad ko ako doon, tako ko sa langgunis Ang laki, sa Bulacan mura talagang umorder ako. Alam mo yung malaking langgunisa na, hindi ko maano yung size yung Jumbo. Yung parang gano'n. Chorizo, parang gano'n. Chorizo. Ang mura-mura talagang bili ako, tapos sinangag pa yung pagkain. Sarap. Kumuha pa ako ng suka, tapos may bawang. Talagang sarap ko. Yung kasama ko, si Mang Oscar, Bulacan yun Oscar, bili kayo, mura lang. Sige, miski lang ng kainin nyo. Hindi boss. Talagang hindi siya kumain. Ang masakit nito, nung tapos ko nung kumain, ubos na, tsaka ako sinabi. Tsaka sabi ko, ba't ayaw nyo kumain? Boss, kasi ganito ho yan. Siya yung nagsabi sa akin. Binos pa po kayo. Bakit hindi mo sinabi kagad baka ho, hindi kayo makakain. Binayaran yun Sayang naman yung kung namatay ako, sabi ko, nagkasakit ako. Wala, ngumiti lang sa akin. Ganon din yung mga tosino. May nakitaan din ako kung paano yung namimili niya sa farm mismo. Talagang green na, nilalangaw na, ganyan. Sabi ko, ba't di pa nililibing yan? Sabi niya, hindi ho, may kukuha niya. Maya-maya, pumikap, naka-owner. Kinausap ko, Brad, ano gagawin niyo? Ginagawa namin ito yan. Pwede pa ba? Sariwa pa yan. Sariwa. Sanlinggang patay na yung baboy. Grabe. That's how, kaya nga minsan, kung talagang gusto niyong makakain ng sigurado, mag-alaga kayo, o yung kaibigan niyo na nag-aalaga, kung tanong nyo kung siya doon kayo bumili. Tanong nyo kung yung kailan sila magkakatayin, kumbaga regular. Ayun, kasi talagang katulad din niya sa isda, So, ang isda, marami na tayo. Meron pa ngayon na isda yung parang equivalent ng bowfish. Ayun, bowfish na pala. Isda yun, bowfish. Hindi po, laman loob ng baboy. Ay, baboy. Akala ko isda na kasi bowfish Parang gano'n. Tapos meron pa yung giniling din na isda. Yun. Ginagawa mga lumpia. Tapos rellenong isda. Ay, naku. Sarap pa naman. Bakit bangus lang nire-relleno? Matibay yung balat nila Yan. Ang galing din sir galing Pwede kaya tilapia po. Mas maganda yung dilis, alam nyo. Hinintay ko na po yun. Yung tilapia, mawik ang balat. Unlike yung yung bangus, di ba? Tinusta mo na yung balat ng bangus. Alam nyo ba? So, yan ang mga natin. So, puntahan natin tong fish kill na to, Yes. Ano ba yung nagiging dahilan, Yan. Yan. Common. Yan, yung pinaka-common, yung
oxygen depletion. So, kakulangan sa oxygen sa tubig. Actually, yung mga common na yan, nanggaling po sa BIPAR yan. Sa paliwanag nila. Bakit nakukulangan ng oxygen? Bakit nakukulangan ng oxygen na Sabi nila, overstocking daw. Pag-usapan muna natin yung mga sinasabi niyang BIPAR at saka ng iba pang mga... Siguro, isa-isay natin. Talagang himayin natin yung depletion bago tayo pumunta sa iba. Yes. Okay. Okay, so, sabi nila, kaya daw po nagkakaroon ng oxygen depletion is overstocking. Which is, dahilan naman na iniisip din ng iba. Yan, overstocking na rin. Agree ba kayo doon? Well, may Yes, of course. possibility rin po yun kasi po yung mga peripherals na nagpo-produce ng oxygen para sa tubig, nawawala na rin. Nag-aagawan tapos sila. Yung waste na pinoproduce naman nila, nagpo-produce din ng carbon na mainit sa tubig, so nawawala rin po talaga yung oxygen. Well, yung report naman po ng BIPAR, syempre, nire-respeto rin natin siya. Most likely, tama rin po. Hindi, tama naman talaga. Pag overstocking ka, kumbaga supply and demand. Ang daming kakain yung supply naman doon. Ito lang. Ang question natin, bakit nagde-deplete ang oxygen? Ano ba yung mga causes para alam din ng ating netizen? Yung isa po yung mga quality ng tubig. So marami ng madumi katulad ng nanggagaling sa mga pabrika na rin. Okay. Isa rin. Kung ang palaisdayan natin malapit sa pabrika, isa yung polluted na yung ating tubig. Because of the quality. Nung araw, numalita ko, yung water lily dyan sa Laguna Lake. Kung bata ako, mamalit, magang, nakakalakad ako dun Nakakapunta ako sa gitna ng dagat, na dun ako sa water lily. Talaga? Magaan pa kayo nun? Magang ako nun. Pero, Laki nung water lily ko. hindi, malalaki. Talaga natakpan yung buong, ganon. Nakakatuwa So, yung mga naman. tao, nagagalit sila, ba't maraming Now, I know the reason. Kasi nga, natatakpan niya yung, surface, yung sunlight, hindi makapenetrate. So, yung mga natural, yung planktons, which is also plants, kailangan nila yun Di ba? So, ano ba yung kailangan nila ng plankton sa to? Doktor ng halaman, carbon dioxide. Nagaling sa tao. Alam niyo po, pagka yung nag-part, alam niyo ba yung nag-part? Yung put? Ay, walang kasama yun, yung tunog lang. Hangin Yun po. lang. Pasintabi po sa mga kumakain. Isa yon na pinanggagalingan sa hayop din o mga decomposition ng ibang sa surface na andun sa surface ng tubig yon. Ngayon, yung iba naman, yung sa ilalim, kung ano yung mga may buhay doon, pag gumagalaw siya, siyempre, ang waste ng katawan, CO2 rin. Kukunin naman ng planktons. Tapos, ang waste naman ng planktons is dissolved oxygen na kailangan ulit ng halaman. So, ayun, siyempre, kung yung mga planktons walang makuha, wala silang mapoproduce ng oxygen, marami ka inilagay na isda. Tapos, sabi din ni Ana, yung mga, let's say, yung mga pabrika, so yung mga chemicals ngayon, napupulot yung tubig, napapatay nila yung plankton. Correct, Tapos, yung mga dumi nga, alam nyo, yung ngayon, yung mga overflow, lahat na punta sa mga drainage yan. Yung drainage nakatuloy sa lake. Nako, di pupunta naman Tapos ngayon naliligo tayo, no? Yun. Papanay nga, sisid ko nun So, ganun, maano yun. So, mas mabubuhay yung bad bacteria. So, yung bad bacteria naman, kung anong supply ng doon, ng mga oxygen, kukunin ulit niya yan. Gagamitin niya, kaagaw niya pa. Energy niya yan, hindi, kasi kailangan yan for fermentation, decomposition. Yung, yung... Nagpapabulok. Yes, nagpapabulok. Kailangan yun. Tulad sa bakal, oxidation, corrosion. Sa mga naman dito, kailangan oxygen for fermentation. So, pag nagamit nila yan, yung oxygen na yan, so mawawala niya. Yun doon na-develop yung hydrogen sulfide, yung may bulok na itlog. Next slide. Pero mamaya natin discuss kasi oxygen pa lang pinag-usapan. Ganun pa ba yan? Sige. Huwag tayong masyadong... Sige. Next slide. Ayan. Mainit ano pa ba? Yun lang alam ko kung bakit na-develop yan. Actually, sir, yung sinasabi mo, sabi nga, lahat nung nangyayari sa tubig. Di ba? Lahat na yon may mga kanya-kanyang contribution. Pag ito na ganito, gano'n naman. May chain effect. Oo. Chain reaction, okay. Of course, ayan na yung pesticide toxicity. Meron ding tumutuloy doon na galing sa bukid, di ba? Yung mga, lalo na kung lake. And then, disease. Isa sa nagiging dahilan din ng fish kill yan. Siyempre, sa toxicity. Kasi kung marami ng bad bacteria, mga infectious disease organism doon, yung, alam mo yung isda, yung nagsusugat-sugat? Opo.
Di ba? Meron yan, nakikita kayo, no? Hirap na hirap silang pag microscope niya, yung mga malit, parang sinulid yan, gumagapang. Parasite yan. Di ba no, na ano, yung isda, nako, kakain ko, meron yung ano na parang sinulid. Di ba? Na issue nun. Yun. Yan yung mga tinatawag na fin rat at saka, ano to yung buntot? Tail rat. Yan. Alam sa Ingles, ha? Nabubulok. Nabuti. Alam nyo ano? Kasi, Pero yun nga yung normal. So, balikan po natin. Oxygen depletion, algal bloom. Common. Yan, mga common pesticide toxicity, overstocking, and yung mga diseases. Siyempre, nabubuhay talaga yung infected dahil sa mga dumi na nakukuha sa tubig. Okay. Ngayon, may sinasabi silang hydrogen sulfide. Dapat maging common ang ating mga ating mga nag-aalaga ng isda. Maging you be familiarized with it. Yes. Okay. Okay, focus po muna natin. Ito po, definition to sa Wikipedia, pero explain din natin yan. Hydrogen sulfide is the chemical compound with the formula H2S. Yan. Pero in short, amoy itlog na bulok. Yan po yung, halimbawa, ang tubig mo, ganun ang amoy, mataas ang hydrogen sulfide niyan. And of course, bakit daw nangyayari? Sabi ng Wikipedia, kasi sa breakdown ng mga organic matters, human and animal waste sa tubig. So, may kapabayan. Kumbaga, may laso na yung tubig. Na yung galing sa paligid. Alam ni Sir yan ni Sir Walter. Hindi, yun na nga. Kung titingnan natin yung H, hydrogen, two molecules of hydrogen, S, sulfur, understood dyan, wala na kanay, pero one molecule. So, mas marami yung hydrogen. May hydrogen bomb nga tayo, so imaginein mo yun. Diba? Hindi, totoo yun. Minsan, meron sila nakukuha yung isda, aside from the dynamite fishing, yung sumasabog yung mga internal organs. But there are some cases na yung because of hydrogen, pagka at a certain temperature, pwede siyang mag-expand at doon sa naipit sa internal, pwede magka-internal. So, mamamatay din ang isda. Lalo na yung sulfur. Yung sulfur yun sa tubig ng baterya, sulfuric acid, imagine nyo naman yun. So, naiisip ko lang, sir, kung halimbawa dahil sabi nila flammable daw yan. So, kung sobra taas kaya ng tubig, ng hydrogen sulfide sa tubig, pwedeng magsindi ka ng possible ba yun? Pero kung open space yan, diba nagsindi ka, mamamatay. Sandali, parang gano'n. Alright, okay. So, depende rin po sa density ng water. Actually yan, it's more of yung parang, kahit sa Poso Negro natin, yung Poso Negro, yun, yung methane gas, yun. Yun. Not unless i-contain mo. Ayun. Pero kung open na ganyan, araw-araw sumising. So, hindi kaya mag-ignite. So, pag sinabi, sir, na merong mataas na hydrogen sulfide, talagang sabihin na natin lahat ng lason, chemical nandoon na? Sa tubig? Hindi naman. Dumi? Kasi hindi naman natin alam kung ano yung mga dumi-dumi nga. But of course, sabi nga natin, it is only through heat na nakakameron sila ng chemical change sa chemical yung formulation configuration. So, pwedeng ma-enhance mo yung energy yung hydrogen o ng sulfur, ganyan. Kaya 'di ba minsan pag umulan, naitataas siya, 'di ba? Kasi mas naging active siya. Yung na that time, yun. So, paano ang tanong ngayon dyan is, paano sosolusyonan dyan? Yung kunyari, lalo na may mataas na hydrogen sulfide. Yung actual na, yung ginagawa namin noon, ito sa Malolos, Bulacan, sa Taal Lake, at saka sa ibang Asian countries yung ginagawa namin. So, halimbawa, pond. Yung isang pond na yun, ang kalimitan ng depth niya, mga 1 meter o 1.5 meters ang depth noon. So, 10,000 square meters o 10,000 cubic meter or 1 hectare, nilalagyan lang namin ng isang, kung matindi talagang yung pollution para mabilis, yung isang hectare nyo, mag-dissolve kayo ng mga 4 na kilo ng, ng atobi. Technology. O ng technology. Tapos, i-dissolve nyo sa test, ikalat niyan doon sa, mga hapon, yung mga hindi masyadong sunlight. Makikita nyo, with that kind of doses, mga 2 or 3 days, makikita nyo magsusubside agad yung amoy niyan. Tapos later on, yung magiging brown yung color niya, tapos para magiging fresh water, and then,
pag dumating yung time na makikita nyo naman yan yung parang sa mga dagat na pag umulan parang bronzo na nabubuhay na yung mga doon, pwede ka na maglagay ng isda. Or, kung medyo tinatamad ka, pag mas maganda daw yung nakita ng, yung parang merong gagamba sa ibabaw ng tubig na, hindi ko malang kung tawag doon yung parang gagamba. Lumalakad sa ibabaw, na manipis. Ibig sabihin, marami ng plankton sa ilalim, marami pagkain ng isda, doon ka maglagay ng fingerlings. Marami silang natural food. Yan. So, hintayin mo magkaroon ng ganon. So, every week, ginagawa namin dyan, naglalay kami isang kilo per hectare every week yon. So, compensated pa rin kasi bukod na i-condition mo yung marine ecosystem ng tubig, pating isda napapalakas mo na rin yun. So, makikita yung mabilis yan. Lumaki, gumanda yung mga parasite, makikita halos wala. And then, yung hydrogen sulfide na yan, napiprevent natin kasi nga yung mga bad bacteria, napapatay niya, beneficial bacteria, na dumadami. Yung beneficial bacteria, binebreak niya kaagad yun. Kasi nga, di ba, beneficial bacteria, kasalaman, sila yung nagbe-break para ma-utilize niya. So, nakukuha agad ng yan, ng mga planktons para magamit na. They are also plants Yung iba naman, sumasama na sa soil, sa seabed. Para siya nagsisilbi para neutralize na sila. Become a part of the soil ng seabed. Yun. But yung tubig po yun. But yung isda, nilalagyan din natin ng technology. Sa pond, hindi na natin nilalagyan yun. Kasi contain naman yun. Opo. Pagka yung mga naka-fish cage, naka-fish pen, siyempre, yung current, ginagawa natin doon sa pakain natin nilalagay yon. Yung parang ilalatag natin palay, tapos halimbawa yung 1 litro, lagyan. Yung 1 galon na tubig, lagyan nyo ng 1 kutsara nga tubig, dissolve nyo, tapos i-spray nyo lang doon sa yung pellets, tapos tapos isabog nyo. Kakainin kagad yan. At saka ako, I would suggest na mas pumunta tayo doon sa floaters. Kasi sa floaters, matatansya nyo kung ilan talaga ang kinakain ng isda. Kung sinker kasi, hindi nyo naman alam kung gaano karami yung hindi nila kinain. Tapos sumasama pa yun para mabulok. So, nakakadagdag sa problema. Gumagastos na sila, nakakadagdag pa sa problema. Opo. Yun. So, naintindihan na natin. Okay? So, ito namang nasa board natin ay nagpapakita lang ng simpleng, kumbaga yung nangyayari sa tubig. Kung minsan, halimbawa, fish pond to. Ipaliwanag lang natin dito, sir, siguro para magkaroon sila idea. Sa ilalim, merong mga nabubuhay na microorganism. Mga bacteria, halo-halo yan. Halo-halo na, may bacteria din. Good, bad, ganyan. Yan. Tapos, ito, kung ano-ano mga algae yan. Yan. Okay? Toxic substances yan. Yan, toxic. So, meron ding mga tumutubong mga lumot, mga lutang, mga phytoplankton, yan. Okay. Tapos may sikat din tayo na araw. Nakikita ba yung araw? Doon. Ayun, nakita doon. Okay, so ang sikat ng araw pinapaliwanag ni Sir WBA, kailangan para mabigyan ng pagkakataon yung mga halaman dyan na makapag-produce ng oxygen. Tama po? And then, yan naman, nakakatulong para magbigay naman ng oxygen supply, dissolved oxygen sa isda. Kaya kapag walang sikat ng araw, medyo may problema sa yung mga planktons. Paggabi, no? Tapos, ang dumadami nasa ibabaw ng surface, lalo nilang nabla-block. Yan. Nahaharang nila yung sikat ng araw para tumagusana dito. So, ano nangyayari? Namamatay din yung mga phytoplanktons, yung mga halaman, mga algae. Hindi sila makapag-process ng yung photosynthesis Mamamatay sila, hindi rin sila makakuha ng... ito na, namatay na. Ano mangyayari? Sa mga nabubulok at saka pati yung excess na pagkain ng isda na hindi nakain. Wala, di yan. Pupunta sa seabed yan. So, yung mga namatay na isda na yan, yung plankton, so yung ibang mga waste na galing kung saan-saan, nakikita niyo dyan, maraming microorganism, di ba? Ayan, organism. So, yung organism, i-decompose niya, which actually consume a lot of the oxygen. Habang pinabubulok niya ito, mangangailangan ng oxygen. Yes, so, nadideprive, naaagawan ng oxygen, dissolved oxygen ng isda, kaya namamatay. Yes, so ngayon, yung isda, halimbawa, yung ferment yung hydrogen sulfide, nagkameron ng change in temperature, umulan, miski hindi umulan, pagka yung medyo naging light na siya, tubig. naging light na siya, yung mga molecules na yun,
tatas ngayon yan. Pagtas niyang ganyan, andito yung isda. Halimbawa, itong room na yan, yung buo na yung tubig na yan, panay hydrogen sulfide niya, lumalong isda. Wala na siyang oxygen. So, in 3 minutes, mamamatay yung cells. Magsha-shutdown, patay na yung isda. Sinasabi nila, sir, na minsan, sa galaw lang ng mga tubig, so lumalaganap yung portion na walang oxygen. Sabihin, makalat yung hydrogen sulfide. So, yung isda, mapupunta siya doon sa lugar na wala na siyang oxygen halos. So, kasi lumangin siya na wala na siya makuha ng isa. Kaya makikita niyo sa formulation niya, nutrients release, NPC. Nitrogen. Phosphorus and Carbon. Tapos yung isa yung H2S yung sulfuric na yan, tapos yung ammonia. 'Di ba? Yung CH ano CH? Carbon, hydrogen. Hydrogen. Akala ko hindi mo alam Dusot. Yeah. So, wala tayong presence ng oxygen. So, how can they survive? So, at saka, parang dyan lumalabas na yung isdang nalunod. Yes. At saka minsan may nangyayari na na-identify nila kung anong source ng pagkamatay. Halimbawa ay maliliit na isda ang nakalutang sa umaga. Sinasabi nila na maaaring sangkaterba na kasi yung mga maliliit na fragments ng mga halaman dyan. Na hindi na sila, pumapasok na sa gills mo, hindi ka na makahinga. Talagang sumobra na ang population ng yung sinasabi lang pea soup. Yun, parang ka nagtadtad ng dahon na inilagay mo sa tubig, tapos pinalangoy mo isda doon. Parang gano'n. Eventually, makakain, tapos masusuffocate na siya. Ayun. Meron gano'n din pangyayari. Okay, anyway. Sobrang nahirapan sila huminga pagka nag-i-inhale sila, pati yung mga plant. May mga ganun pangyayari. Okay. Ayan. So, paano natin patataasin ang kita ng ating mga nag-aalaga ng isda? Ano pwede nating ipayo sa kanila? Sa una, kung dalawa kasi ma'am katulad ng sinabi ni Sir WBA, kung nasa fish pen siya o nasa fish pond, simulan muna po natin sa fish pond, yung mas madali manage. Kasi lalo ngayon pinagbabawal ng before sa Laguna Lake. For example, maglagay mo ng cages, restricted hindi na katulad dati all out pwede. Ngayon pwede, maliliit na lang. Restricted sa mga dati na. Katulad ng sa Talyata, di ba? Pinagbawal. Mag-anak ko pa nga po Kaya nga. Hindi, pinagbawal na. So wala, tanggal. So wala silang ngayon hanap buhay. Yun po. So simulan na natin sa pond. Doon sa gusto po magsimula mag-alaga ng isda sa mga fish ponds, pwede po yung style na maghuhukay tayo para malinis po yung hinukay natin, lalagyan po natin ng tolda. Yung pinaggamitang tolda na lang po o tarpaulin. So yun, yung pinaggamitang tolda o tarpaulin, para sigurado tayo mas malinis-linis. Katulad po sa diagram natin kanina, maraming microorganisms na nasa bed ng tubig. So baka maging harmful. At the same time, pagka tumutulong sila sa digestion, saka fermentation, decomposition ng mga dumi, kumakain pa sila ng oxygen. So, yun po. Maghukay po tayo at least 1 meter ng water, tapos lagyan po natin ng pinaggamitang tarpaulin o mga trapal, yan. Tapos, saka po tayo maglagay ng tubig. Ang sinasabi po ng iba, lalo na dito sa may metro, may mataas yung chlorine. So, pwede pong pasingawin nyo muna para mabawas-bawasan lang po. Tapos, saka po tayo maglagay ng isda. May advice din po yung mga experts na pag nagta-transport po tayo ng isda, hindi po automatic na pagkatanggal sa plastic bag, lilipat po natin yung pinagbili natin mga similya. Ibabad nyo muna po para ma-accustom sila sa water temperature nung lilipatan nila. Tapos after 1 to 2 hours, pwede nyo po i-transfer. So yun po. Ngayon, para makatipid, siyempre, dapat tama ang nutrition ang bibigay nyo. At the same time, kailangan mabuhay po yung mga isda. So, yung isa pong factor na kinonsider natin yung overpopulation. Depende po sa size ng ating pond na gagawin. Yun lang po ang lagay nating isda. Ma'am, may computation po ba tayo? Yung size per kumbaga sa aspeto ng nutrition, siyempre magtuturo sa ating si Miss Ana, no? Pero normally dito sa ating Team Atobi, ang pinapayo natin, sinasuggest natin sa kanila ay hanggat mari ay mga 30 kaya yan. 30. Kung may technology, 30 isda per cubic meter. Pero sa kalakaran, parang 3, 4 lang, ano? Per 5 cubic, lang po, 5 lang. oo. Over sa akin ka na kapag 10 daw. Hindi ka napapayagan. Actually, meron pang ang pagkala ko nag-50 dyan per cubic.
Pero mamaya ituturo ko sa kanila kung paano ginawa ano. Kasi Yun, maganda ako yun. kasi hindi naman ako mangingista. At Opo. tinitingnan ko lahat ng mga kalakaran sa pag-aalaga ng isda. Ganyan katulad, paano patatasin ang kita sa pag-aalaga ng isda? Actually, available na dyan eh. Ganda ng breed, Yan, isa. ang ganda ng pakain, Dalawa. o kaya yung pagkukondisyon ng tubig, lahat. tatlo. Okay. Pero kung hindi naman efficient yung katawan ng isda mo, ano gagawin mo? Yes. So yung Hindi isda na sila- dapat i-condition din. Oo, siyempre, ikukondisyon. Para kung baga sa bumili ka ng kotse, hindi naman siya properly tune up. Ay, ba't ganito to? Bago ko nabili to bagong-bago ang lakas sa gasolina. Tapos sumunod, nung maintenance, binalik mo, i-tune-up ng mekaniko. Ba't tumipid? Ganyan. Kasi na-tune up niya, na-i-condition. So lahat, walang nasasayang. Ganon din sa pagkain, sa pag-iisda. Ako, tulad niya, sabi nga, paano pataasin ang kita sa pag-alaga ng isda? Number 1, siyempre, ang titingnan ko, paano ko mag-umpisa sa pagninegosyo ng isda na maliit lang ang puhunan ko. Ayan. Halimbawa, wala akong kalaman. Tulad sabi ni Dave, maghukay tayo ng 1 meter, lagay ng tarpaulin. Pero katulad ko, batang-bata pa ako, hindi ko na kaya maghukay. Ang gagawin ko na lang, mangunguha ako dyan ng mga tarpaulin ng yung mga may eleksyon na O kaya- Nakatulong ka pa sa pagkolekta ng Ayan. basura, ano ba? Recyclable. O kaya, kung walang-wala talaga, meron kasing lona na yung kulay blue, which is not actually fitted para doon, Pero for as long as it can contain the water. Hindi na muna ako maghukay, lalagyan ko na lang ng frame ng yung parang swimming pool ng bata. Siyempre, may mga oxides pa yung plastic na yun Opo. Lilinisan ko muna, sasabunin ko, anin ko. Ngayon, maglalagay ako ng tubig. Paglalagay ko ng tubig, maglalagay ako ng atubing. Yan. Actually, ginawa ko na to, kaya masasabi ko lang. Ang reason ko doon is that, habang ino-observan ko nung kasi yung toxicity ng plastic na ibibigay sa atin, contamination. So, siyempre, walang mabubuhay na organism, may lason So, ginawa ko muna yung atobi, halimbawa sa 1 cubic, naglagay lang ako ng halimbawa, mga kalahating kutsaritang, isang kutsaritang atobi. Pinabayaan ko lang siya. Isang kutsarita. So, halimbawa, sabihin natin 4 cubic, isang kutsarita, ganyan. Inalo ko doon. Pinabayaan ko lang siya. Later on, nakita ko within a week, nagkakameron na siyang ng interaction doon. So, nakikita ko yung tubig, nag-iiba na yung kulay. Tapos, yung lona na nakakameron na siya ng konting-konting lumot, yung ganyan. Sabi ko, okay na to. So, pinalipas ko pa yung another week. So, nakita ko parang dumami na. So, ibig sabihin, yung chance na survival ng species, pwede na. So, ang ginawa ko, after that, dahil wala naman akong kaalam-alaman dyan sa tumakbo pa nga ako sa dagat, kumuha ako ng water lily. Tapos, inilagay ko yung sa ilalim ng puno ng star apple, walang araw. Sabi ko, ba't gaganito? So, later on, namatayan ako, ganyan-ganyan. Tapos, ang nakakatuwa pa, yung nakuha kong similya, for salt water, yung tabang. So, out of 10, may natira naman akong 3. Opo. Ganon. So, hindi ko alam kasi. So, hanggang inalagaan ko sila. Later on, I learned a lot na dapat merong araw para masinagan. So, yung pagkakamali ko na, ikinore ko na. Nung may sunlight, nakita ko, ang bilis tumubo ng mga planktons. Kasi makikita mo rin sa tubig yun miski nakasalamin ka Opo. Mapapansin mo yun So, nung bumili ako ng isda sa Kalamba, yung sa palengke nga lang yun yung umihinga-hinga pa. May plastic ako, yung tubig na doon, nilagyan ko kaagad ng atobi. Ayun. Tapos dinala ko dito, so nabuhay yung isa, inilagay ko doon. So nakita ko, tapos in short, nanganak siya, dumami na ng dumami. Ayun. Later on, napansin ko, bumabagal ang laki. Ang pinapakain ko na yung commercial feeds. Yan. So, as I go along, sabi ko, naalala ko, nothing will grow in this world without oxygen. So, kinakapos ako dahil siyempre may plankton, madami na sila. Naglagay ako ng aerator. Yung aerator. So, yung bubbles, ganyan. Napansin ko lang. So, ibig sabihin pala, yung supply ko ng oxygen doon, kulang na. So,
Nung nilagyan ko yung lumaki na isda, yung pakain, tapos tinitingnan ko yung kinakain niya, kung may natitira sa ilalim, nahihirapan ako, ginawa ko yung floaters. At least nakikita ko sa ibabaw na pag umaga, isang dakot, ganyan, naubos niya, konti pa, natatansya ko ilan lang nakakain nila. Okay. So, from there talagang hinimay-hinimay ko ng until finally, nakagrow na ako nung isda, nakapag-harvest ako, masarap ang lasa niya, walang lansa. Tapos iba yung lasa ng karne. Tapos, kung every week gusto ko nagawa na lang ako na screen na malaki, sinasalo ko lang ganon. So, makukuha ko lang yung dessert ko, Tapos, hindi na ako bumili ng fingerlings kasi doon pa lang dumadami na So, yun lang ang ginawa ko noon. Tapos hindi ako nagpapalit ng tubig, nagdadaglag ako, nag-evaporate kasi nga, yung tubig, na-maintain yung ecology niya because of the beneficial bacteria. Tsaka yun nga, yung pagka-careful ko, tapos ngayon, nung siyempre, pan lang yun yung tarpaulin, isinare ko, itinuro ko yung sa iba. Hanggang nung na-master nila, pinalaki na lang lumaki hanggang yung talagang fish pan na, malakihan na, ektarya na. So, ayun, napakinabangan nila. Ang lang doon is, yun lang, hindi ko sila na-convince na mag-share. So, wala akong but I have to respect that. Sabi nga, trade secret. But, ayun, isineshare ko sa inyo, ganun lang ang ginawa ko. Tapos, siyempre, ang isda kasi, ang kagandahan pa sa isda, hindi katulad pag yung baboy, manok, may overweight. Ang isda, wala Kung mapangit ang presyo, huwag nyo ibenta, basta't lumalaki yan, pag malaki, mas mahal. Yung dating tilapyang daing na ibebenta nyo, kung gusto nyo mabilisan, tapos kung gusto nyo mga 3 ganito, kung gusto nyo medyo malaki, hanggang maging plapla na. Yun yung plapla, yung malaki na, no? Yan. Tsaka napansin ko dyan, yung paglaki ng isda natin, hindi pa haba, kundi pataas. Yung parang plato. Ayun. Tsaka makakapal makakapal yung laman. Yun. Yun. So, nakita nyo po ang epekto ng ating teknolohiya sa makabagong panahon ngayon. So, we might as well adapt do sa ating henerasyon ngayon na nakakatulong itong mga technology para tayo kumita. Yan, tsaka, kasi ako, siyempre, para kumita ko, yung cost to produce. Maraming technology ngayon pag nag-fish pan ka. Andiyan mga high-end na mga aerator, ganyan, Komoko, kuripot. Ang gagawin ko, gumamit ako ng electric na aerator. Sumunod, gumawa ako ng aerator na based on wind. Kasi, magaang naman nun. Which is ginagawa rin naman ng iba. Opo. Ayan. O kaya, gumawa kayo ng parang siphon, na parang poso yan, na pag yung tubig pumatak na sa isang bucket, siyempre tataas yung kabila, makakapag-pump siya. Merong parang combination lang ng mga gear o kaya tali yan. So makakapagtaas siya ng tubig, pagbagsakan yan, siyempre magka-meron plus, makakapag-produce ka ng oxygen. So kung magaganon-ganon yan, yung parang sa pendulum principle yun wala kang gagamitin na kuryente. Dire-diretso lang yun. So nakakapag-erate ka ng tubig, wala kang ginagastos, di ba? And then kung makakontrol mo yung pagkain, nakaka-minimize ka paglilinis ng pan mo o ng fish pan mo, gawa ng hindi mo napupulit yung tubig. Tama yan. Yan. So, ayan. Sige pa. Yung sa ideas nung galing po kay Sir WB, pwede rin po nyong gandahan pa o basta binibigyan po namin kayo ng info, hindi naman namin po inuutos na gano'n yung gawin nyo. Pero yun nga po, simple principle na walang cost na involved. So, konting research at study lang po. Nagpuproduce na tayo ng oxygen para maganda yung quality ng tubig. At the same time, pwede na rin kasi mag-filter, sir, kung sa ilalim gagaling. Katulad ng sinabi, siniphone nyo, inangat. Tapos yung free fall o gravity na lang, babagsak sa tubig, hindi nagpuproduce ng oxygen. Kung lagyan nyo pa ng konting screen o kaya foam para yung dumi, naiiwan sa ibabaw. Hindi, para ma-maximize mo, gumamit ka ng siphon, di gumawa ka na ng ano ba yung tawag doon? Yung aquaponics ba yun? Pwede. Mag-aquaponics ka. May isda ka na, may gulay ka pa. Yan, idea so, yung yung ipa-fertilize mo doon sa soil ng halaman, ng vegetable mo, pag bumagsak yun, yung na-filter na yun, so, nalinis mo na yun, kasi yung mga dumi ng isda, yun yung mag-fertilize dun sa At saka yung subok natin, kasi andun na rin yung technology, tapos meron pang natural fertilizer na dumi ng isda, plus yung ibang mga yung sa airborne.
Tapos ipe-fertilize yung halaman, ma-filter ng soil yun. Pagbagsak nun, di malinaw na ulit yun. So, ang laki ng benefits mo, meron ka pang organic Yung vegetable. eating two birds in one stone. Meron ka Yes. ng fish, Oo, meron ka umiikot lang ng siya. vegetables. Yung iba kaya hindi nagsasucceed kasi nga, of course, unang-una walang technology. Kaya yung dumi ng isda na pumapasok doon sa teritoryo ng mga tanim, di nabubulok. Yes, Nagkakaroon ng pagkabulok din yung tanim. Bukod pa sa na-absorb niya yung kakainin mo, di ba? Medyo, Kasi nga, nung pag wala kasing technology, hindi naman sa pinagsisiksikan natin, di ba yung undigested protein, nakapagkain ng mga bad bacteria. Hindi napupunta dapat dun hindi napunta talaga sa isda o sa halaman. Pero nung may technology, lahat na utilize yung undigested protein mo, halos wala na makuha yung bad bacteria. Oo, kaya hindi napupulyot ang tubig, kaya maganda ang tubo ng tanim. Yun. Ayan. Okay. Ngayon naman, dahil napag-usapan natin yung magagandang supply ng dissolved oxygen at yung kalagayan na yan sa tubig, puntahan naman natin yung nagpapalaki sa kanya. Ito yung sustansya. Ayan. Hindi ko na alam yan. Gusto malaking tao tayo magtanong. Hindi, pero sabihin mo, Ana, yung mga itinuro ko sa'yo. Ay, asan na yan? Recap lang, recap. Ayan. Yung syempre, yung bibigay natin sa ating mga isda, situate na talagang masustansya yung ibibigay natin. Meron naman tayong mga commercial feeds na ngayon na pwede nating ipakain. Pero kung nasa backyard lang tayo, so, yung sinabi na nga ni Dave at saka ni WBA na planktons lang yung papakain natin. So, okay lang po yan. Pero yung nagsasacrifice din minsan yung laki nung mga isda. So, mag-alternate pa rin tayo ng mga feeds na ibibigay sa kanila. Yun po. Yeah. So, kailangan ng commercial feeds. Opo. So, may marami naman tayo na din nabibili sa market. What if kung halimbawa, minsan pinapakain lang nila ng madahon-dahon? Kanin. Oo, pero hindi dapat yun ang ipakain natin kasi iba naman talaga proper diet. At saka yung dahon-dahon, hindi talaga yun, pwede natin konti-konti lang, pero hindi talaga dapat yun ang pinapakain natin. Kaya nga marami na tayong manufacturer na gumagawa ng aqua feeds. So, yun ang pakain natin. Konti lang naman kinakain nun Lalo na kung naglalagay tayo ng ating technology doon sa tubig, sinusustain natin yung quality ng tubig. So, marami rin din silang mga natural feeds na makukuha doon sa ating mga pan. Yan. Kung sakali po ba, yung binanggit ni Sir Dave kanina, kung sakali magpapakain kami ng commercial feeds, paano po ang rules doon sa dami? Ayan, yung depende yan sa biomass o yung weight ng isda. So, mag-random sampling tayo, kuha tayo ng 10, tapos i-weight natin yan, kunin natin kung nakuha natin yung weight, i-times 3% natin. Kung yung makukuha natin doon sa times 3% na yon, times doon sa ilang approximate Population. ilang yung number of na isda natin, yun yung pinaka makukuha nating product doon, yun yung magiging pakain nila sa maghapon. So, morning, afternoon. Afternoon, hatiin lang natin. I-divide na lang. I-divide na lang kung ilang beses tayo magpakain sa maghapon. Yun po, yung proper para... So, 3%. Oo. Okay. 3 to 5%. Kung pwede natin gawin na 5% kung malalaki na sila. Kung lumalaki, Oo. mag-a-adjust Oo. tayo. At least, hindi na sila mag-overfeeding o underfeeding. Tapos, masusustain pa rin yung quality ng tubig doon sa fan. Ayun. May, i-share ko lang din to. Kung talagang walang-wala kayong pakain walang sa isda, pambili ng pambiling commercial pagkain. feeds naman. Ito yung ginawa ng mga nagpunta rito nung araw ng mga taga-Quezon na Yes. yung kanila namang hipon, lobster, alimasa, ganyan. So, namumroblema sa una, they cannot afford. So, sabi namin, alam nyo, ganito ang prinsipyo kasi sa nutrition. Number 1, yung protein. Dapat may Tapos, protein. susunod, kasi yung protein ang building block ng cells para lumaki siya. Susunod, carbohydrates, lakas. metabolics, motilapia, metabolic energy. Okay. Ayun. So, yung dalawa yun ang major player. Pero malaki pa rin ang importansya ng ibang mga supplement, vitamins, mineral supplements. So, kasi pag wala tayong carbohydrates o metabolic energy,
Baba, may protein tayo, di lalaki siya. Pag gumalaw yan, kukuha siya ng energy dun sa muscles, papayat ulit siya. May na siyang lumaki. Kaya kailangan meron siyang carbohydrates. So, kaya nilalagyan ng mga nutrition siya ng carbohydrate ng ME para hindi nila gamitin tong sa muscle, para dire-diretso yun. Yun. Yan, natutunan ko. Yan, natutunan ko na sa inyo yan. So, ang ginawa ng mga taga doon, sabi na, nag-isip sila kasi yung binigay ko lang sa kanila theory principle Opo. So isip sila ngayon kasi Pinapaka mga ingredient nila yan. ganyan. Tapos yung kanin na marami silang bigas doon yung mga binled. Ang ginawa nila, nagsaing sila ng binled. Tapos gumagawa sila ng mga alamang kasi malapit sila doon sa sabi nila, ano ba sources ng doon? Sinabi ko, kasama yung isda. Di ba yung ginagawa alamang, mga isda yan. Alamang po ba hindi bagong na isda? Yung bagong. Bagong na alamang. Bagong. Yung katas, yung kinuha nila. Opo. So, nung nagsaing sila, yung binled, inihinaluan nila ng bagoong yon. Yung bagong, di ganyan tapos sinamahan nila ng Atobi, yung technology. So, nung ganyan, ibinilad nila yon, di natuyo. Di, siyempre, natuyo din yung alamang nun. Tapos, hinaluan nila ng oil, ng langis. Ayan. So, coconut oil, marami sila doon dahil pinakain nila sa ang purpose nun, kasi may oil, para wag agad siyang matunaw ng tubig. Tsaka para wag siyang magsumama agad sa tubig. Kaya, pag natuyo yun, pumapasok na sa loob ng kanin yun Tapos, yung oil naman, ang purpose nun, may rin siya, carbohydrate din yun. Makukot niya yun makukot niya. So, alam naman natin na tubig at langis hindi pwede magsama yun. So, makikita mo yun, pag nag-dive ka, makikita yung mga hipon, bit-bit nila sa kamay nila yung kanin at kinakain. Ayun. Ayun. Alam mo, ang ganda daw ng laki ng kanilang hipon, pati yung alimasag, tsaka yung sa isda. Yeah. Yung po bang pagtatanong lang po, yung sinasabi niyong alamang, ano po yan? May asin na ba yun? O basta malilit lang na isda? Hindi, yung pag sinabi nating alamang, yung katulad na nabibili natin, process na yun. Process na po yung Kumbaga fermented na siya. May asin na. Ano ba yung bagong? Yung katas yun? Dalawa po kasi ang bagong natin na sa taong kumakain. Bagong na isda at bagong na alamang. Po. Ginagamit sa mangga. Sa Pangasinan, bagoong na isda. Kasama rin din yung isda. Opo, yun yung ginagawang patis yung yung nasa taas patis yun. Yung nasa ilalim na dark brown ay bagong na. Ganun pala procedure. Ang iba yung maglalangis yan. Nyari nasa banga. Yung kulay parang pula. Nasa banga. Yung nasa ibabaw, yun ang kukunin nila yung patis. Okay. Kaya nga tinag na fish sauce. Yun. Fish sauce. Tapos po yung bagong na alamang, yun yung maliliit na hipon, bagong na alamang. Yun. So, alamang na ang yung yun 'di ba yung hindi ko alam yun, basta't ko kulay brown. Yun, sir. Yun, bagoong po yun. Yung bagoong. Pero pwede nating i-alternate kung walang bagoong, yung alamang. Pwede na, durugin mo lang talaga yun. Isda talaga. Oo. Kaya lang mahirap pag natinikan ng alamang Hindi, pwede po sa alamang. Kasi may alamang na pino. Yun. Yung malambot Hindi na makatinik sa'yo. Hindi, yun yung ginagawang torta. Sarap nun. Puro pagkain. Breakfast. Okay, so, kumpleto na po. Kung paano anong gagawin natin para all in all, ang labas, kita. Yan. Kung tutusin, madali lang yan Yung iba kasi kailang naging mahirap in finding solution. Tapos making things, naging mahirap lahat tuloy. Kasi lahat ginagawa ng tao para masolusyonan, tulong-tulong na. Pero tayo, siguro sinuwerte lang tayo dahil may technology na sa atin. Kaya naging madali para sa atin. Para wag mamatay ang industriya at saka makakain tayo ng malilinis at masasarap na pagkain, sineshare natin sa kanila. Tama po. At yan, kung meron kayong tanong, tawag lang ho kayo, sa Facebook, ayan, at babalikan naman ho kayo. Ayan. So, welcome na po sa ating mga viewers. Okay, good morning po kay Ma'am Luz. Ma'am Luz, good morning. Yes, good morning. Max Escobar. Makalihos Junior. Sir Marvin June Nabaha, ayan, good morning Good po morning. sa inyo. Peter by PTR?
Peter siguro yan. Peter Hindi, Bernard. pastor yan. Pastor Bernard Borja. Sorry po, pero good morning po sa inyo. Salamat po na bibigyan niyo kami ng oras. Natawa tuloy si pastor. May question si pastor. Sino po ang gumagamit ng Atobi dito sa yung Nevesia na babuyan? We are planning na magkaroon ng tindahan ng baboy na may Atobi. Oy, Ako maganda sa yan. Nevesia, marami hong gumagamit. Makipag-coordinate lang po kayo, pastor, sa ating office, sa ating call center para ma-assist po kayo kung sino yung mga users ng Atobi dyan sa may area. Kasi siyempre medyo malaki-laki rin po na Nevesia. Sa madaling salita, mamaya po sasagutin po kayo dyan. Next. Sunrem Eggs. Good morning, Team Atobi. Hingi lang po ako ng payo. 3 days ago, nag-start po papa ko magbigay ng hog budget feed sa aming baboy. Na nagpapasuso. Lactating. Until daw baka unti. Unti daw po ayaw. Until daw po ayaw kainin. Ano po kayang pwedeng diskarte para tikman ni Mother Pig ang pagkain? Sir, ganito. Actually, ano yan ano ba, tatanungin natin kung ano ba yung klaseng pagkain nyo. Wet feeding o siya o dry feeding? Kung dry feeding, una pa lang ang pinapakain natin, talaga medyo mahihirapan. Pero kung wet feeding siya, madali na pong diskartihan niya. Ang gawin nyo lang, sir, unti-unti nyo pong bigyan. Kung dry feeding siya, yung dating commercial fees na ibinibigay nyo, lagyan nyo ng konti. Kung meron po kayong binigay na formulation ninyo na galing po sa atin, bawas-bawasan nyo. Lagyan nyo ng konti-konting tubig. So, until na siya ay maka-adapt o masanay doon sa wet feeding na binibigyan natin ng WHBF. O kaya, sir, kuhanin namin yung number nyo para mas madali tayo makipag-usap. Kasi mahirap po kasi yung shortcut lang na sagot shortcut. So, kuhanin po namin mamaya or bigay nyo po yung number nyo para tawagan ko kayo. Mamaya. Yun, maganda yun. Okay. Good morning din sa asawa ko, kay Ay Miranda. Yan, si Sir Henry Linsangan, magta-try na siya ng WHBF, kadadala natin lang hapon. Kailan po kaya mag-live tungkol sa baboy? Pwede naman yan, miski ngayon, may oras pa naman. Bigay niyo yung number, tatawagan namin kayo at sasagutin. Pwede tayong mag-discuss ngayon tungkol sa... Actually, Sir Henry, may number ako. I-text nyo lang po ako mamaya kung anong question nyo. Good morning kay Caberto Layug. Yan yung sinabi kong kapitbahay ni Sir Eric. Okay. Hello po kay Sir Elmer Rosero. Good morning. Tembong Rodriguez. Good morning, Team Atobi. Good morning din po sa inyo. Si Sir Elmer may sabi, good morning. Watching from Daraga Albay. Layo. Good morning, Sir Elmer. Ilang kembot lang daw, sabi nila yan Sir Marvin, good morning. Morning. Kasi yung Iriga, malapit lang sa Batangas yun Kasi pag kausap mo yung Batanggenyo, Iriga, malapit lang sa... Isigit mo Di malapit din po yan sa Mindoro. Bakit? Sabi ng taga Mindoro, Diniga. Okay, go. Kayo po, baka may mga jokes pwede rin po i-post. Okay. Tapos kami na po bahala mag-deliver. Sana ma-deliver na namin ng tama. Espaldon Edwin, hello. Good morning po sa inyo. Good morning, team. Watching us from Abu Dhabi. Thank you. Divina hindi Apostol. Yes, good morning po. Divina, good morning. Sir Tembong, Sir Dave Miranda, magkano binading 50 kilograms? Kami Island delivery. Check po namin muna yung transportation cost po. Balikan po namin kayo, Sir Tembong. Ayan. May number ka ba? Sir, paki-message na rin po yung number nyo. Kailangan namin yun para diretso po namin papadala sa inyo yung costings. Yan. And then? Vicky Jelly Up, bagong friend ko sa Facebook. Yes. Yan po yung nanalo. Yes. Sila ba yung nanalo dito sa jingle? Yes, sir. Yinggu. Bulang yung puso niya Ang dami ng puso. In love? Okay. So, good morning po. Ayan, hanggang dyan po. So, remind namin kayo uli, salamat po sa mga viewers natin na nag-comment, na may seminar po na libre ang Team Atobi sa World Trade Center sa October 6, 3:30 p.m. Function Room Hoya.
Oh, yeah, Nandun yan. po kayo, maaga pa lang kasi maliit lang yung kwarto. So, yung iba, aasahan na namin, uupo na sa carpet yan. Oo. Last Pero time okay nga, din hanggang naman. doon sa side magkabilang side, Oo. nakatayo lang sila. Talagang maaga po kayo. Tapos, October 4 pa lang, nandun na po ang Team Atobi sa booth 107. Libre po ang admission pagpasok sa World Trade. Simula alas 9 na umaga hanggang alas 6 ng hapon. Bukas po yan. Pwede rin kayo mag-avail doon ng product. Oh, yun. Yes. Ah. Ay, remind ko lang po doon sa mga gusto pong order, katulad po ni Sir Tembo, para mas mapabilis lang po yung procedure. Alamin niyo po kung ano yung bus terminal. Kailangan po terminal sa lugar niyo, huwag po bus stop. Kasi at least pag bus terminal, safe kung dadating yung product niyo doon na may tracking number. So make sure lang po, siguraduhin lang po natin na yung bus terminal sa lugar nyo, meron din po katapat na bus terminal dito po sa Metro Manila. Kung pwedeng around Cubao area, Pasay, or Muntinlupa, para mas mapabilis-bilis po. Alabang o kaya turbina, no? Po, yan, pwede rin sa turbina. Yan. Oo. Tapos yung pag-order po sa atin, hanggat mari po sana, ay dun po sa ating mga numero, kayo kumontak. Or kayo ang kukontakin namin. At sa Facebook na Atobi Nanotechnology. Miss Ana, pakipaliwanag nga po yung ating bagong procedure. Ayan, ganito po yung gagawin natin. So, kung mag-order po tayo hanggat maaari po, yung tracking ng kung sa Palawan tayo nagpapadala, ibigay nyo lang po dun sa number na nabanggit natin. Para ho sa protection nyo at sa protection na rin natin, yung tracking number, i-text na lang po. Huwag na po tayong post sa ating messenger o doon sa Atobi Nanotechnology. So, idiretso na lang po natin doon sa mga numerong nabanggit. Oo, wag na ipopost doon yung Palawan Center Slip doon. Yung mga tracking number. Oo. Phone, cell to cell kayo. Cell to cell. Text na lang po. Yes, mas madali. Kaya pwede niyo po i-text sa mga numbers at yung orders nyo, yung reference number na siguradong bayad na po kayo sa 0917-875-4262, 0917-540-8887, 0939-917-2858, at 0998-988-1162. Pag may yung inquiries po regarding sa order, saka delivery, saka payment, pwede niyo po i-text doon. Tapos, bigay ko rin po yung number ko kung sino po yung mga kasama nating mga nasa abroad na gising ng madaling araw, gising naman po ako. Pwede niyo po ako tawagan sa 0917-931-3556 at 0923-509-8345. Or i-add nyo ako sa Facebook para mas matipid. Sa Messenger na lang din po tayo mag-usap. Dun sa mga tiga Middle East po, alam ko bawal sa kanila kasi yung mga Skype, tsaka Viber, tsaka Messenger. Nag-download na po ako ng imo para makater ko po yung requirements nyo. Telephone number ko na lang po lagay nyo. +63 917 931 3556. Sa IMO po yan. Okay. Bawal ba sa nila? Opo, Facebook? For Bakit? IMO. May mga, parang China po, bawal Facebook. May mga restrictions po ngayon doon. Ganun. Bakit? Policy po ng bansa. Pero okay lang, yun, in-advise naman po nila ako kung ano saan pwede cater, tawagan. For example, si Sir Ricky Villarin yata yun. Sir Ricky, pero yun, nirequest siya kung pwede ako mag-download ng IMO para mas madali para sa akin. Sabi ko, okay, wala naman po problema. Anong IMO? Bagong app po. Bagong app yun. Chat support na app po sa cellphone. Para siyang Messenger din. Parang Hindi ba lang may yung video term? rin. Video call. Kala ko kasi indigenous microorganism. Yung iba nga, pag bata po, ano yung imo? Hindi, ibig sabihin, anong kaibahan yan doon sa karaniwan na bakit doon? Inaalaw po ng bansa nila yung IMO. Ano kayang kaibahan? Kasi yun po, chat pa rin. Pero may mga ganun talaga. Right. I-honor na lang po natin yung policy. Okay. Next Tuesday naman po ang ating topic sa ating Facebook live stream. Ano ang epekto ng mabahong piggery sa mga kabahayan, kalusugan, at kapaligiran, at paano solusyonan? Sorry po Si Sir Ricky, yan, Villarin, yan. Sir Ricky, good morning. Siya po yung sinasabi ko yan. So, lahat na po na... binigyan yung telephone number niya. Sige po, tawagan po namin kayo mamaya after po natin. Pwede natin tawagan ngayon na sandali. Ano ba to? Alright. Sure, 95. So, yan po. Smart? Alin po ba? Hindi ko alam. 0955. 0955. Hindi natin alam kung smart or ano. 3313. Okay, so... tatawagan po ba yan ngayon?
Sir WBA? Oo. Okay, tatawagan daw po ngayon. Ayan. Ma'am, ulitin nga po natin yung topic natin po. Anong epekto ng mabahong piggery sa mga kabahayan, kalusugan ng tao, at kapaligiran? At paano solusyonan? So, lahat ng tanong nyo tungkol din sa mga baboy, pwede nyo pong ibigay yan. Yan, sagot na yan doon sa isa natin kasama na nagtatanong, kailan natin pag-uusapan ng baboy. Opo. Yung number. Ayan. 0955 0955-521-521-3313. Ayan. Live po tayo ngayon, mga kaibigan. Ano? Habang ginagawa lang nila yung mga pag-contact, para hindi tayo dead air. Kamigin, na, sir? Sige. Ayan. Okay? So, papakinggan natin si Sir. Ayan. Hintayin nyo lang po. Hintayin nyo lang. Yun. Nag-reading na, Sir Tembong. Good morning, sir. Sir Tembong, si Dave po to. Kasama ko po yung Team Atobi with Sir WBA, Miss Anna, Miss Ann, tsaka ang aming technical guy, si Sir Daryl. Good morning po. Good morning. Naka-live siya sa... Sir, naka-live po kayo ngayon sa Facebook, sa ating, sa Farmer's Talk. Sir, ano po yung question nyo regarding po sa paggamit po ng hog budget feed, yung ating 1:5? Kasi medyo komplikado yung pinaplano kong piggery. Kasi yung farm ko, actually, na ko sa inyo lang yung taga-kamiging. Kasi medyo malayo lang kuwanti yung farm sa daan dahil hindi pa nagagawa yung daan. So, gusto kong lahat natipid ng paraan para sa pag-hold ng mga pigs. Kasi malayo nga. Kaya, I think yung 1:5 medyo magandang solusyon sa problema ko. Sige sir, ganito. Sir, instruct ko lang po sa inyo, yung ating website po, yung www.atobianimalg2.com. Sir, ipapost din lang po namin, itatype po namin dito yung website namin para ma-observe nyo lang po. Doon po sa website po, sir, makakakita po kayo doon ng area na kung saan paano yung formulation kung paano hinahali 1:5. Tsaka sir, para makatipid, advice ko rin po, ano pong madaling supply sa inyo? Mais po ba, soya, trigo, darak? Kasi sir, may formulation po din na makakatulong po para sa inyo. Actually, medyo kasi dito sa lugar namin sa Kamiging, mahal lahat eh. Ganun po ba? Yes. Mapagmahal po pala tao dyan? Oo, kagaya limbawa yung baboy. Apo. Yung leg weight dito, currently, 145, 140 ganyan. Ganda. Malaki. Mahal dito. Mahal. Kasi lahat ng mga materyales tinatransport from mainland going to the island. Apo. Mahal ang transportation cost. Apo. Sir, kung di ako nagkakamali, ang timbang ang presyo ng isang sako dyan, presyo rin ng isang tao sa biyahe pagka tinawid sa isla eh. Okay. Kasi ang pinaka-main dito sa Cagayan de Oro. Dapat from Cagayan de Oro, tinatransport nila uli, kaya mahal. Apo. Kung yung Atobi lang at saka yung nano-base, walang problema yun. Pwede na sa LBC yun. Opo. Walang problema yun. Kaya lang, siyempre, dahil yung requirement na kailangan ko sa 1:5, kung matutuloy yung pinaplano ko, malaking volume. Apo. Big volume talaga dahil semi-commercial. Sige sir, double check namin, pag-aralan namin ngayon kung ano yung pinakamura at pinakamabilis na paraan para umabot sa inyo yung ating mga 1:5 na yung hog budget feed natin. Tapos, i-message lang po namin kayo agad. Since nasa amin na rin po yung telephone numbers nyo, madali na po. Tapos, doon sa mga iba pa pong tiga Camiguin Island na gusto rin pong sumubok, pwede sabay-sabay na para magawa po natin ang paraan kung hopefully, sabay-sabay din dumating at sabay-sabay mas mababag costing. Kasi currently, hindi pa alam dito yung 1:5. I see. Hindi nila alam ang technology kung sakasakali. Sa palagay ko, ako pa lang sigurong makakauna. Sir, congratulations sir. At least open ka sa ganitong klaseng mga products, sa ganitong klaseng technology para matulungan din kayo. Pero sir, sana tutulong mo rin sa katabi mo.
Ano, sir? Kung may tuturo niyo rin po sa mga kasama niyo dyan sa Camiguin, kasi since kayo yung nabiyayaan ng idea, ng information, sana sir maituro rin natin yun. Pero sir, tutulungan namin kayo paano apag-abuti sa Camiguin yung product. Hindi, yun ang main aim ko. Talagang yun ang main aim ko talaga dahil talagang currently, sa totoo lang, masyadong mahal lang Feeds. ang ano nila, ang malaking nagagal sila sa feed. Magkano ba isang sako ng feed sa inyo ngayon dyan? Average? Most likely, sa average, kung mga 15% more, 10 to 15%. Mga magkano isang sako, more or less? 1,000? Halimbawa, kung sa ganyan, 30, dito, mga 35, ganyan. 35 pesos per kilo. Average yun. Oo. Ilan yan? Sa totoo lang, pataas pa yan. 35. Pataas pa. Transportation ang problema rito. Transportation. Mahal talaga. Shipping. Magkano? Sir, yung 1,750 na yun, plus shipping cost pa yun? Sorry? Yung Yung 1,750 po, yung 35 pesos per kilo, plus shipping cost pa po yun from mainland. Hindi. Ang Yun na ibig yun. sabihin, kung halimbawa, yung normal na, assume na 30 pesos yung normal na weight, na price per kilo, dito mahal ng konti. Mga 10% more. Ganun po mahal. Dahil puro transportation ang problema. Mahal ang transportation dito. Sige po. Sige sir, pag-aaralan namin ngayong araw yan para ma-assist namin kayo agad at masagot kayo agad sa requirement nyo at kung magkano magiging added cost pagka pinadala natin sa Camiguin. Sige, thank you. Salamat po, Sir Tembo. Okay, thank you po. Magandang umaga. Yes, salamat. Okay. Yun, sige. Sana maayos natin agad ngayong araw yung kay Sir Tembo. At least nalaman natin doon sa area nila talagang lumalaki yung feeds dahil doon sa transpo. Oo. Di ba? Hindi, actually, di ba patas pa ulit ang gasolina natin yan. Never ending. Patas yung gasolina, patas pa yung raw mat. So wala, hindi mo talaga mapipigil. Until finally, may susunod pa yan. Wala na silang kikitain talaga. Mapipilitan na po silang tumigil niyan kasi wala na po silang kikitain. Ganun na nga mangyayari. Pero sabi nga natin, kami ho dito sa Team Atobi, hindi namin kilala yung word na yung defeat Yes. We don't know that. Tinanggalan po ba ng payo? Yes, pinutulan ng ulo. Defeat. Defeat, nakaisa ka doon. Pero ano ka, islang ka ngayon. Yung until mo, until na. Wala naman mo. All zero. All zero. Sali po kayo. Nag-iisip ako. Anyway, rest assured na gagawa ko tayo ng paraan. Sabi nga natin, more or less, 50% savings ako sa cost to produce. So, kahit pa paano, hindi kayo madidihado. Sige pa. Na Okay. Pero sir, challenge accepted yung para ma-deliver namin ang hog budget feed ang products ng Atobi sa Camiguin Island. Sige po. May message pa ba tayo? Nandun sa baba. Ayan, meron pa yan. Ayan. Sige, basahin na natin bago tayong paalam. Bago yan, si Sir Alex. Sir Alex. Good morning po, Sir Alex. Morning. Watching from UAE. Gelson Mancha, good morning po. Team Atobi, hello po kayo. Regards and God bless. Kayo rin po, God bless din po. Sir Alex, hello sir, yung piggery ko sa Cagayan Valley, dependent sa feed supply, meron ba kayong pwedeng refer na like feeds, mixing equipment? Required. Sir, nagmi-mix kayo ng sarili yung feeds? Kung yun po yung tanong po ni Sir Alex, ang maganda pong kausapin dyan si Miss Ana. Kasi para kung ano yung available pong raw mat sa lugar nyo, may-utilize nyo rin po yung available sa lugar nyo. At the same time, matuturuan din po kayo paano imimix to sa Atobi at sa hog budget. Tsaka yung supply ng kuryente nila doon. Kasi meron tayong dinesign na mixer na adapted lang doon, yung supply mo sa bahay. Ayan. Meron tayo niyan na dinesign na 250 kilos. Maganda yun. 250 kilos na mga 1 horsepower lang ang gamit noon. So, Sir Alex, i-avail nyo yan. Maganda yan. Sir, ilagay nyo lang yung contact number nyo, tawagan namin kayo. Tsaka, may supply ng kuryente, tsaka may supply ng fuel. Kasi sa mga probinsya, kalimitan na wala ng kuryente. Wala na. So, meron backup yun na yung gasoline fed na. Pero pwede pa rin. matipid lang sa Tsaka mixing time, mga 5 minutes lang. Galing. So, ano bang next doon? From Camiguin to Cagayan, mamaya Isabela na tayo.
bumababa eh. Prong Oo, kami kami ginagawa. ganun. Oh. Sige po sir, pakisend din po yung telephone number niyo Sir Alex para ma-assist po namin kayo. Okay? Okay. So, maraming salamat po. At we hope na kayo po'y natuto. At sana po lahat ng nakinig sa atin na may alagang isda ay tumaas na po ang kanilang harvest, production, kita. Yan po. Tsaka, rest assured na lahat ng problema niya dyan sa pangingisda, yung paghihipon, ano pa ba yung alimasag? Yes. Actually, may mga solusyon na ho kami dyan. Matagal na rin ho kami ito. Pinag-aralan na rin namin. Hindi lang pinag-aralan, kundi talagang trinay para may maisagot kami sa inyo. Yeah. At Okay. matulungan kayo talaga dyan sa hanap buhay nyo para wag mamatay yung industriya natin. Opo. Okay. Okay. So, just remember, Team Atobi will always and will continue to educate. Share. And inspire others. Good morning po. Good morning. Good morning. Bye-bye. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati